Eto na nga mga minamahal, talagang hinahamon ni Palace Undersecretary Claire Castro itong si VP Sara Duterte na magpaliwanag. Magpaliwanag about saan? Tungkol sa pagbibisita niya kay Madariaga sa 10 oras ng gabi. Kasi biruin niyo can you imagine that? Yung kulungan ni Madariaga, ano yan yung bagong Camp Diwa, meron niyang detention facility, high security area. At hindi basta-basta ito pinapapasok or pumapasok paggabi. Diba? So ngayon ito yung nakakapagtaka. Nakakabisita si Sara Duterte sa 10 oras ng gabi. So natural, magtatanong yung mga publiko. Kasi hindi lang to simpleng courtesy visit. Kasi ang public official ay isang public trust. So lahat ng kilos, lalo na ng pangalawa or yung pinakamataas na opisyal ng bansa, 'di ba? Ay mayroong pananagutan sa taong bayan. Ngayon kung tatanungin, bakit nga ba bumibisita itong si Sara Duterte sa 10 oras ng gabi? Kaya nga tama itong hamon ni Attorney Claire. Ito yung sinabi ni Attorney Claire. Pakita ko sa inyo mga minamahal. Sabi niya, VP Sara dapat magpaliwanag sa umanay pagbisita niya ng 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa. So lahat naman tayo, 'di ba, magtataka unang-una. Hi, yung security diyan. Tapos syempre, sitting Vice President itong si Sara Duterte, malamang papapasukin 'yan itong si Sara. Ngayon, dito natin malalaman ano nga ba yung mabigat na pinag-uusapan ni Madariaga at ni Sara Duterte. Kasi si Madariaga, mga minamahal, alam naman natin na isa siyang detained individual. At alam din naman natin na meron siyang kaso, 'di ba? Kidnapping dahil kinasuhan siya ni Harry Roque, 'di ba? So, may kaugnayan din siya sa mga controversial allegation, inuugnay yung pahayag tungkol sa confidential funds. So, eto allegation pa lamang to pero nababanggit na yung pangalan ni Vice President Sara Duterte. At may mga dati daw pong empleyado na nagtatrabaho din kay Vice President Sara Duterte na kanyang aide. So, kumbaga yung sinasabi kasi ni Madariaga is about kay Sara Duterte tungkol nung siya ay nagtatrabaho sa kanila. Ngayon dahil nga mukhang napipilipit, naiipit, nagigipit na din itong si Sara Duterte kasi baka 'di ba yung pera daw yung niya ng eleksyon nanggaling daw po sa Pogo, 'di ba? Sa maiitim na bagay So kailangan magpaliwanag ni Sara Duterte about dito. Ngayon, ang nakakapagtaka, ano ba yung purpose ni Sara Duterte? Hindi tayo dito nang bibintang mga minamahal, May karapatan naman tayong magtanong. Kasi ito yung posibleng ang tanong ng publiko. Konsultasyon ba ito kay Madariaga? Paglilinaw ba kay Madariaga? Personal na usapan ba? Or may kinalaman sa mga lumalabas na pahayag? Kaya niya kinakausap itong si Madariaga. Tsaka kung walang tinatago mga minamahal, napakasimple lang naman na magpaliwanag. So bakit walang advance notice? Wala man lang wala man lang nirelease na press statement. Tapos, 'di ba? Bakit gabi pa nila isinasagawa yung pagbisita? So madami talagang magtatanong and it is a natural phenomenon kasi higher official so dapat malaman ng mamamayang Pilipino kung ano nga ba yung reason mo, ba't mo dinadalaw ang isang nakakulong, baka related sa sinasabi nila na binibisita mo para ligawan na hindi na magsalita, hindi na kumanta itong si Madariaga. So, bakit nga ba mahalaga yung tawag dito, yung paliwanag ni VP Sara Duterte? Kasi hawak niya lamang mga minamahal ang confidential at intelligence funds. Tapos may umiikot na mga tanong kung saan at paano ginamit daw yung pera, kanino napunta. So kailangan natin malaman yun. 'Di ba? Lalo pat ngayon, sandamakmak na din yung kaso niya 'di ba? Meron tayong nakita isang katerba, isang bundok, 'di ba, ng mga papeles na about sa kanyang kaso, yung culpable violation, malversation, betrayal of public trust, plunder, bribery. So ang dami. Tapos biglang lalabas na din tong statement ni Madariaga. So talagang may ipit talaga siya doon. Ngayon yung kanyang pagbisita kasi, hindi sapat yung sasabihin mo na personal matter, wala namang masama, or baka ini-issue lang siya. Hindi sapat yung ganun Kasi ang pinag-uusapan natin dito, pera ng taong bayan. So, kaya mas lalong kailangan natin ng malinaw, diretso, at detalyadong paliwanag kung bakit siya pumupunta sa 10 oras ng gabi. Ulitin natin wala pa namang hatol. Puro lang to akusasyon pa.
pero hindi naman naninira. So, dapat sagutin. 'Di ba ni Sara Duterte, ang tanong ng taong bayan, dahil ang taong bayan may karapatan po na malaman kung ano nga ba yung reason ni VP Sara Duterte na binibisita itong detained na kriminal kuno na si Madriaga. So, simple lang naman yung hinihiling ng mamamayang Pilipino. Ba't hindi na lang pagbigyan ni Sara Duterte? At saka yung sana yung mga minamahal yung cellphone ni Madriaga, sana maibalik na sa kanya, no? Kasi nandoon pala lahat ng mga ebidensya niya laban kay VP Sara Duterte. So, mukhang ito na ata yung yung ending, 'di ba? Ng mga Duterte, kung kaya't siguro si Robin Padilla na yung pinapatakbo nila, no? Na nakita niyo naman yung vlog ko kanina. Mukhang si Robin na yung kanilang alas ngayon kasi pinapatakbo na nilang presidente at nag-early announcement na si Robin na tatakbo siyang presidente ng bansang Pilipinas. We do not know kung for clout lang ba yung sinabi ni Robin Padilla, hindi natin sure. Pero ang gusto ko lang ipahayag sa inyo na nagbigay na ng nag-announce na si Robin. So, ano kaya yung ibig sabihin no ng kanyang announcement? 'Di ba mga minamahal? Ano kaya yung ibig sabihin ng announcement ni Robin Padilla? Mukhang makukulong na nga ba itong si Sara Duterte? May impeach na ba itong si Sara Duterte? Kung kaya't ang ginagawa ni Robin Padilla by siya na yung umaakay sa pwesto ng kanyang iniidolo. So, hindi pa kami tapos sa issue mo, Sara Duterte, tungkol dito kay Madriaga na bagman mo. 'Di ba? Na ay hindi ko nga sure, baka mamaya si Madriaga pategi nila sa loob ng kulungan wag naman sana. At saka si Madriaga, yung kanyang statement, naka-notarize yan. Alam niya, simulat sa pool, yung mga binabanggit niyang issue. Samantalang yung kay Gutesa, parang mas alam pa nga ni Senator Dante Marcoleta yung script, 'di ba, yung affidavit ni Gutesa, laban mismo, 'di ba? Mas alam pa ni Marcoleta ang nilalaman ng affidavit ni Gutesa, laban kay Gutesa mismo, na dapat siya ngayong mas nakakaalam Kaya ngayong ginagawa nila, diversionary tactics na lang to for sure. Or baka naman itong si Sara Duterte, hindi niya lang talagang kayang sagutin yun, kaya ini-skip-skipan niya lang. May mga times kasi na itong si Sara Duterte, pansinin ninyo, kapag may mga issue, sinasagot niya. Kapag alam niyang medyo malolowered yung kanyang pagkatao, hindi niya na sinasagot. Alam niyo, escape. Ganon yung ginagawa ni VP Sara Duterte. Kaya, as a public servant, be a transparent person sana. Mga minamahal? 'Di ba? Kung wala namang mali kang ginawa, bakit ka matatakot? 'Di ba? So, anyway, ang tunay na leader hindi nagtatago sa dilim. You should show up in the difficult times and in the difficult moment. 'Di ba? Alright, mga minamahal. Anyway, pengi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe. And always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.